Ikaw ba naranasan mo ng maloko? Oo naman. Oo. Kaya ikaw, Ayan na! May mabubulgar kaya? Ewan ko lang. may mag-aaway kaya? There were times before that I was tempted. I can never give my trust. Never. Naloko ka na ba ng taong mahal mo? Nako, ikaw, niloko mo na ba yung significant other mo? Bigat ng topic ngayon. Cheating Yes. tayo. Usapang cheating, pagmamahal, at possibly kapatawaran. Mabigat. Di ba? Ay. May mabubulgar kaya? Ewan ko lang. May mag-aaway kaya? Mukhang magiging kasalanan pa to sa dulo. Ganun talaga yun. Ramdam ko na. Di ba, girls? Parang mamaya sasabihin nito. Kaya ikaw. Ayan na! Nagsimula na siya! Game. Okay, game. Meron tayong mga specific questions, okay, about cheating. Mhm. Okay, yung pangangaliwa, kataksilan. Bigat na topic ito. Ayaw sana namin pag-usapan, but still, it's a reality. Yeah, alam, ako Hmm. simula nung nag-podcast tayo, isa ito sa mga topic na gusto kong i-discuss kasi I'm sure maraming makaka-relate dito. And when we said na February will be a month about relationships, pag-ibig, saktong-sakto to. Kasi ang pag-ibig, hindi lang naman siya puro good. Yan. Ito yung isa sa pinaka-bad na o pinakamasamang pwedeng mangyari sa loob ng isang relationship ng mag-asawa at mag-boyfriend-girlfriend o mag-partner. So, ang tanong ko sa'yo, ikaw ba naranasan mo ng maloko? Oo naman. Alam ko nakwento ninyo sa akin to, Oo but naman. sariwain nga natin. Kwento mo Masakit. sa akin. What happened? Bago ikaw, okay. Talagang bago ikaw. Hindi kasi naranasan ko na siya twice. Twice? Akala ko isa lang. Hindi, isa, yung isa talagang kami. Okay. I get. Yung pangalawa, parang kami na hindi. Parang on the rocks na. Wala kaming label. Oh, that kind of thing. Oo, that kind of thing. Di ba meron kayong ganyan? Lalo na sa mga girls, di ba? So, anyway, before meeting you, jaded talaga ako. Ang tingin ko talaga sa lahat ng mga lalaki ay manloloko. Lahat. Kasi yung pinakamalapit na mga lalaki in my life na hindi ko karelasyon, nanloko na sila in one way or another. So, ganun ang tingin ko na bihirang-bihira ang makakita o makatagpo ng isang lalaki na talagang sa'yo lang nakatingin. Okay? So, sasariwain natin. Tissue. Meron akong dala dyan. Hindi na natin papangalanan ang mga Siyempre naman. mga lalaki ito. Bakit mo pamama? Okay. Maawa pa. Wait tayo. Hindi. Hindi, masaya naman na tayo sa kanya-kanyang buhay, di ba? Ito ay pag-share lamang ng experience mo sa panloloko. So, itong si Guy, kami for a long time. Okay. Boyfriend-girlfriend kami. Tapos, towards the end, usually naman towards the end yan, kaya ako naghihiwalay. On our, in total, parang 5 years kami together. But on our 4th year, hindi ko alam, syempre nalaman ko sa dulo na may isa pala. 1 year na sila na may something na nangyayari sa kanila. Oh, wow. Sabay pala kami. 1 year na nilang ginagawa. Alam mo kung paano ko nalaman? Yung babae ang umamin sa akin. Oh, wow. Yeah, kasi parang nag-away na sila nito ni Guy. So parang, ganon. Sasabihin ko kay number 1 na I'm existing, the number 2. So wait. The whole time yung relationship nila, alam nung girl na kayo din. Yes. So Ibang klase. alam nyo yan, guys, na marami rin na mga babae na okay lang sa kanila na pangalawa sila. Okay. So, syempre kinonfront ko si Guy. Sabi ko, anong nangyayari? Akala ko mahal mo ko. Akala ko ako lang. Usually drama, ganun. Abay, nung tinanong ko, so pareho mo kaming mahal? Oo. Oo ba naman sumagot? Kasi parang pinapili ko siya. Pareho daw kami. So sabi ko, wag ka maging unfair. Sabi ko, hindi naman pwedeng dalawa kami. Sabi ko, ang tagal na natin.
Tapos medyo on the rocks naman na kami. Pero sabi ko, you could have told me na ito na yung nararamdaman ko na we're going nowhere. Ano ba naman yung maging truthful ka? So, syempre, most men, yung namawala sila ng balls, Mhm. 'di ba? Na parang, wala, tahimik lang siyang ganun. Ito nung nalaman ko, nakita niyo ba tong shirt ko? Wild card boxing. Hi, Coach Freddy. I Nung, miss you, Coach Freddy Roach. nung time na yon, very sporty ako. Ay, tama ba? Nagba-boxing na ba ako nun? Oo. Guys, nung nalaman kong niloko niya ako, na-jab ko yung mukha niya talaga. Sa ilong? Dito. As in, dito talaga. Alam mo yung, sorry talaga, masama man nakita ng tao, pero sobrang sakit. Sobrang sakit. Kasi medyo hindi siya gusto ng magulang ko at the time. So, Ka-jab-jab naman pala. imagine yung what you went through para lang, masama po yun. Wag niyo akong gagayahin. Wag kayong maging suwail na anak. Pero, yeah, nasunto ko siya sa sobrang galit ko and I ended the relationship. Siyempre. Hello! Diba? Tapos doon ko na-realize na tama pala yung nanay ko. Ang galing ang galing ng mom's instinct, diba? Alam nila kung sino talaga yung mabuti para sa anak nila. And so, going back dun sa pag-uusap namin, nag-sorry naman siya. Okay. Okay, alam mo kung paano ko rin, nung kinonfront ko siya, nakita ko dalawa yung cellphone niya. Ang alam kong cellphone, isa lang. So sabi ko, ano to? Wala, pinahiram lang yun sa akin ng kaibigan ko. Talaga? Nandito sa dalawang cellphone sa tabi ng higaan mo, hiniram lang. Siyempre, hindi ka naniniwala kasi isang kasinungalingan, patong-patong na yan, di ba? So, magdi-detail pa ba ako? Tapos, wag na nga. Pero hindi kasi... Kwento-kwento ba yung iwanan mo? Hindi, yung may phone siya. Yung phone niya nagamit. Okay, yung phone niya nagamit. Bagong phone yun. Na ni-ride niya sa credit card ko. Okay. Oo, ni-ride niya sa credit card ko. Parang nasa first payment pa lang or two payments, ganyan. Pagka job ko sa mukha niya, tapos, syempre sinabi ko sa kanya na, alam, yung time na yun, bakit mo nagawa to? Ganyan. Yung nagpipigil ka pa ng luha. Kasi hindi ako makasigaw. Dahil yung kinonfront ko siya, we were in his house. And yung parents niya nandun sa bahay. So yun lang yung nagawa ko to silently tell him how hurt I was. Tapos, nakita ko nga yung phone na naka-ride sa credit card ko. Pinulot ko yung phone. Sabi ko, nasaan na yung charger nito? Kinuha mo yung buong phone? Binawi ko talaga yung phone. Tapos yung watch na binigay ko, binawi ko talaga. Ganyan. Tapos sabi ko, ano ba yung ending statement ko? Parang, wag mo na akong kausapin. And then exit ako ng house nila. Habang naglalakad ako palayo, alam mo, naisip ko, sabi ko, sana pala tinuhod ko siya. Sorry, ang violente ko. Did he try to woo you back? Well, we talked. And medyo, I didn't want to know na sana kung ano pa yung whole story. Pero, kinuwento niya na rin na dito sila nagkakilala, na ang sabi ko, bakit mo nga nagawa? Kasi nga, since parang ayaw nga sa akin ng magulang, ayaw sa kanya ng magulang ko. So, doon siya nahihirapan. Na parang, ginagawa ko naman yung best ko, di ba, for us. And then, hindi niya ba talaga pwede? Sabi ko, tama bang itanong mo yan sa akin? Sabi ko, we're done. We're done. Tapos na. So, tapos, pagkatapos doon, imagine the 5 years. That was... Wow, 5 years. Yeah, 5 years. After noon, hinanap ko ulit yung sarili ko. As in, nag-self-love ako. Doon ako nag-umpisang mag-gym. Like, in a week, 4 to 5 times ako nasa gym. Sobrang ganda ng katawan ko noon. Na in my head, sabi ko, pag nakita mo ako sa Boracay talaga. Parang, huyo ka. Alam mo yung mga ganun yung mga girls medyo may revenge. Oo. Nakita kami in one of the gigs of our friend. Kita niya ako. So, bigla siya nandun sa likod ko. Ang ganda maganda ako, sabi niya. Hi, ako. Hi, ganyan. Di parang ako, kataas yung ulo kong ganyan. Sabi niya, you're looking good. Sabi niya,
Looking ko, sabi ko, "Thank you." Gano'n lang. Pero that's it. Oo. Oo, until now, nagsa-slide pa rin siya ng message like kunyari birthday or Yeah, yeah, Christmas. yeah. That's just it. And happy siya. Happy siya for us and the kids. Hindi ko lang alam kung ano ng estado niya Mhm. ngayon. But yeah. Oo, alam mo yung pagdadaanan mo lang talaga siya sa Yeah. buhay mo. But grabe yun. Grabe yun. Mhm. Eh, yung isa? Yung isa, kami na parang hindi. And then, gano'n din, nagkahiwalay din kami because of work. And then parang meron na pala siyang kinikitang iba. Mhm. Then I think hindi siya gano'n kasakit kasi I knew we didn't have a label naman anyway. Wala namang patutunguhan yung relationship. Wala rin naman, oo. Kasi itong mga lalaking 'to, sabi ko nga, parang wala rin silang kaplano-planong mag-settle down and really plan for the future, us together. Kaya dun nga sa last episode na kinuwento namin, sobrang, blessing ka talaga in that you're too good to be true. Kasi after failed relationship, sabi ko, may ganito palang lalaki. Yes! Mamaya babawi yan. Pero kinakabahan ako sa mga ganyan. Oo. Nako! Oo, pero ikaw ba? Nanloko ka na ba o niloko ka na ba? Never pa akong naloko. Thankfully, I never had to go through Mhm. yung pinagdaanan mo. Kasi, ewan ko, I was never cheated on as far as I know. Kasi lahat ng mga naging past relationships ko ended not because of that factor. Hindi infidelity, wala eh. The closest thing I could think of was, I had a girlfriend, tapos parang on the rocks na kami. The relationship was clearly going nowhere. And then, in that time, I just found out na naging sila nung kabarkada ko. Wala pa kaming closure, hindi pa kami nagbe-break, but alam ko doon na papunta eh. So just like you, hindi siya ganun kasakit. Masakit lang kasi kabarkada ko yung naging ex niya. Oo. Naging boyfriend pala Parang niya. nakalalaki siya doon, di ba? Oo, parang ako, I was more of, bro, ba't mo nagawa to? Parang may bro code yan, di Oo, ba? hindi yung dahil sa girl eh. I was more hurt for what the guy did. Pero naayos naman namin yun. Pinag-usapan namin, and right now we're still very close. We're still good friends, and I think sa tagal lumipas na rin. And even luckily, alam mo, halos sa lahat ng girlfriends ko, hindi kami magkaaway, yung mga ex ko. Primarily because we started off as part of a barkada, may friend factor na hindi nawala yung friend factor. But again, I was never directly cheated on like yung matinding ginawa sa'yo. And ako, I'm proud to say, never cheated on anyone. Pagpatuloy mo lang yan. Only because makuripot po ako eh. Ayun. Ayokong, number one, I don't like spending money na walang kapararakan. Walang katuturan. Walang katuturan. Pangalawa, nakakapagod kaya magtago. Alam mo yung something as simple as kung ikaw lang at sa magulang mo may itinatago ka sa magulang mo, nakakapagod na eh. Imagine kung girlfriend mo pa that you're trying to hide cellphone, bawat kilos mo, tatansyahin mo yung schedule, oras, looking behind your shoulder every time. I am not built for that. Wala kang peace of mind. Oo. Tsaka pagka kumuha ka ng isa pang karelasyon, parang pinapagod mo lang yung sarili mo. Yeah. Pinapagod mo yung puso mo, pinapagod mo yung isip mo. Okay, ito, usaping yung girlfriend-boyfriend pa lang. Ibang kaso naman, ito mas matindi. Pag nag-cheat ka na asawa mo na pamilyado ka ng tao, may mga anak involved. Wala pa tayong experience yun, ano? Pero marami tayong kakilala, very, very close to us, na ganito ang kwento. Asawa, merong ibang babae, yun yung madalas eh. Yung swerte ka kung wala kang anak. Yung iba, they end up naghihiwalay. Pero marami kasing cases na mag-asawa kayo, nag-cheat ang isa, may anak kayo, may mga anak na involved. So, for the women, especially, kasi karamihan ng kwento, lalaki ang nag-cheat, paano nyo tinitiis ito?
Yeah. Paano niyo tinitiis? Again, wala akong first-hand experience pero someone very, very close to me, alam kong gano'n yung nangyari. The kids were affected and kita mo sa kanya sa babae, yung struggle niya of keeping the family together. Kasi multiple times, itong si babae, nag-cheat yung asawa niyang lalaki sa kanya. And multiple times, pinatawad niya. Wow. I asked, bakit mo tinotolerate ito? Okay, ito mag-asawa na to Kasi may mga anak kami. Ayokong lumaki ang mga anak ko na walang tatay. Number 1. Number 2, kung i-end ko yung aming relationship as husband and wife, tapos magta-try akong mag-meet ng iba, ayokong may ibang lalaki na papasok sa buhay ng mga anak ko. So imagine yung emotional na impact sa kanya nun. Yung paghihirap niya, pagtitiis, trying to be okay but not. Yung trust niya definitely sa person, wala na yun. Burado na yun, di ba? Pero paano niya natiis still living in a house with a person na asawa mo but you don't really know that guy? Ganun yung feeling eh. Pagka ang isang taong mahal mo, niloko ka, tas suddenly, hindi mo na siya kilala eh. Kasi akala ko totoo tayo. So, habang kaharap kita ngayon, ilang % of you ang totoo? Di ba? Yeah. Kasi ako, like, meron din akong kaibigan in that line of thought, Yung kaibigan ko, yung wife. Okay. Kasal sila, 3 kids. Nung time na yon, if I remember correctly, the eldest nila ay 9 years old. So, maniliit pa. The guy cheated 3 times. Nahuli 3 times. Pero, ang ginawa ng wife, imbis na hiwalayan niya, inaaway niya lagi yung babae. Yes, same. Same yan. Ito Same yan. matindi. Oo. One time, nakita kami, sabi ko doon sa girl, paano mo nagagawa na why don't you just leave the guy alone? Clearly, di ba, pattern eh. Sabi niya, hindi ko isa-sacrifice yung pamilya ko para sa mga walang kwentang babae. Ipaglalaban ko yung asawa ko, paglalaban ko yung pamilya ko, I will protect my turf. Kasi, ang sabi niya, ito hindi ko makakalimutan to, pagka tinaboy ko na yung asawa ko at pumunta sa kanya, siya yung nanalo. Talo ako dahil wala akong asawa. Talo yung mga anak ko dahil wala na silang ama. Lalaban ko to. Kasi ako yung tama, ako yung asawa. Again, that's another dimension on how women could view it, di ba? And, financially kapag si babae hindi enough ang kita or housewife siya, hindi niya talaga hihiwalayan si lalaki. Yeah. Kasi kung yun ang nagpo-provide, sino na magpapakain sa pamilya ko? Diba? May ganung angle eh. Kaya kung ginawa sa iyo yun ng asawa mo, tinanggap ka ulit ng tinanggap, pinatawad ka ulit ng pinatawag, pagmamahal na tunay. Yeah. Ang meron siya for you. Grabe yung tiis niya doon, ano? Marami akong kilalang ganyan. Till death do us part talaga. Oo, totoo yun eh. Sama sa vows din, Asawa ko yan eh. Oo. Aayusin ko to kasi, yun nga, nasa vow, di ba? So, ito namang si mga lalaki na to. Sorry. Parang nagagalit na siya. Nakakabahan. Ikat na kaya. Tapusin na natin itong episode. Hindi kasi, Nakakabahan na ako eh. ang kapal talaga ng mukha nila. Pinatawad na sila ng pinatawad, paulit-ulit pa rin nilang ginagawa. Diba? Hindi na sila nagtanda. Tsaka, how could you? Sorry for the term. Kinakama mo yung this girl, the other girl, and then uuwi ka sa asawa mo. Diba? Parang, okay, if you're being intimate, I'm sorry, that's sa both Gross. babae. Diba? Kung malamig ka na doon sa isa, pero paano mo nagagawa? Paano mo naka-compartmentalize yung sarili mo, your brain and your heart na okay, sa araw na ito, dito ako. Sa araw na ito, dito ako sa asawa ko at pamilya ko.
Kaya ito may tanong ako sa'yo. Oo. Yung pagka ang lalaki or ang babae, it can go either way. Yeah. If nagloko, is it possibly just a mistake? Kung isang beses nangyari, nagkamali ako, ganun. Or preview na ba to na mangyayari to sa susunod? Is this a preview of more bad things to come pagdating dun sa angle niya? Sa tingin mo? Once done, pinatawad mo, at hindi naman na naulit. Baka nga mistake lang talaga. Meron kasi na kung paulit-ulit, baka ganun lang silang tipo ng tao. Hindi makontento kung ano ang meron sila. And for men, sabi ko nga, hindi nila pinapagana yung utak nila. Iba, diba? Hindi nila pinapagana yung ulo nila. Itong ulo na nasa taas, ibang ulo yung pinapagana nila. Sorry. I really have to say that. Kasi ganun eh. It's lust. It's really lust. Okay. Isa dun sa mga sinasabi ko sa'yo na nang cheat naman. This Alam ko, dalawa lang yan. Hindi. Ibang tao na to. Akala ko Ibang tao na to. Yung sabi ko, someone very close to me. Tinanong ko si Guy na nag-cheat ng multiple times sa asawa niya, pamilyado, bakit mo to nagawa? Sabi niya, he found comfort dun sa babae na hindi kinakasama, babae na, ano man tawag dun? Sorry, kalaguyo. Okay. Kalaguyo, oo. Physical relationship Physical relationship Okay. and also kasi daw nakakausap niya. So it means yung wife niya hindi sila nagko-communicate? Hindi sila nagko-communicate. Siguro ang kanilang usapan lang, anak, pera. Ganun naman usually yan eh. Pag mag-asawa, medyo puro pera. So dito, feeling ko, he found na yung rest, nakaka-rest siya, nakakausap niya. Alam mo yung nagiging Peter Pan siya sa piling nung kalaguyo niya. And then, may edad naman na tong si Guy. And then, ito pa, ang karelasyon niya, bata. Bata. Sabi ko, anong natututunan mo? Bakit yan ang kausap mo? So, I don't know what's going on in his head. Kung bakit ganun yung gusto niyang kausapin or wala lang. He wanted company. Ito naman sa mga babaeng ganito na parang, bakit nyo ini-entertain yung ganitong klaseng relasyon? Why would you say yes sa pagiging kabit? Ang daming mga toot na. Diba? Gusto niyo ba yung tinatago kayo? Ayaw niyo ba yung proud kayo sa relationship nyo? Sa mga babaeng alam nilang may sinisira silang pamilya? Diba? Bigat ang bigat nung ganun. Kasi like, meron din akong kaibigan, nahuli na siya, pinatawad siya. In fact, nung nahuli siya, he personally chose na umalis ng bahay kasi sabi niya gusto niya ayusin muna yung sarili niya. Yeah. So, pinabayaan search naman muna. ng wife, pinabayaan, sige. Ang problema, nung umalis siya, kasama niya doon sa tinitirahan niya, yung chicks niya. Which I don't know kung alam ng wife at that time. So anyway, naayos. Okay? He chose to go back to his wife and leave the girl. And then kinakwento niya sa amin lahat ng lessons niya. Kinakwento niya sa amin lahat ng natutunan niya. The journey they went through ng pamilya, kung gaano kabigat yung pinagdaan nila hanggang mabuo sila ulit. And then the next thing I know, meron na naman siyang iba. Diba? And then I talked to him, ang sabi niya, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. I think meron siyang psychological problem. So many things you can blame. Pero ginawa mo ulit. Yes. Akala ko ba, sa dami ng kwentong sinasabi mo sa amin, na you were stronger, that you're better, that you value your wife, you value your kids, bakit ka na nakumunoy ulit? Kumunoy, diba? Parang exactly. Hindi ko, Sabi rin ng isa sa mga kakilala kong nangaliwa, tung tinanong ko, bakit mo nagawa yun? Alam mo, sabi, ito, lagi itong sagot eh, hindi ko alam. Yan, same answer. Para akong nabudol. Huh? Nabudol. I don't know. It's all a matter of ako sa belief ko wala pong judgment to anyone kasi hindi po kami perfecto din. In fact,
masyado pa kang young yung aming married life. And thankfully, sana, sumakahoy dito, sana hindi na kami masubukan sa mga ganyang bagay. This is no judgment. We're just speaking from what we experienced personally and what we heard from our friends, ganyan. I think it's only a matter of it's always a choice. Yes, Kasi yes. ako aaminin ko, there were times before, hindi na nangyari ulit thankfully. There were times before that I was tempted. Kaya na ba nito? Hindi pa. Oh. Hindi pa. Ito, naka-high alert na ako. Kasi there was a time I was working in a BPO. I tried working sa BPO for 1 year. Hindi ko kinaya dahil I cannot work nung times, nung panggabi anyway. There was this girl who, in my eyes, was very interesting. Okay. And you were in a relationship pa nun? Yes. I was in a relationship nung time na yun. And she was just always there. Type ka. Tapos, pinagdadala niya ako ng pagkain. Type ka nga. Tapos, lagi niya ako tinatabihan, lagi niya ako kinakwentuhan. Tapos, yung time na yun, laging, di ba pag call center, pag BPO, pag gabi, iba yung, I don't know, the circadian rhythm probably affects the way you think. I was this close. Kasi, siguro dahil persistent siya, ano mo na rin, mapapansin mo na parang, after a while, parang, may, nasa na, hinahanap-hanap mo na rin after a while. But, I had to make a choice. Yes. There was one instance where she wanted us to go out after work. I could have said yes. And if I did, ano kaya nangyari? Di ba? If I said, okay, let's go. Ano kaya nangyari? Di ba? Totoo. It's always a choice. Kasi di ba I always tell you, I will not allow as much as I can to put myself in a situation where I could possibly be tempted. Kasi, hindi ko alam how strong I am. Ngayon, pag tinanong mo ako, I'm strong. Kayang panindigan to. Ganun. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, pinasok mo na yung sitwasyon. Yeah. Are you certain na malakas ka enough to say or to back off? Hindi mo alam yun. Okay. So kung pwede, wag mo nang ilagay yung sarili mo doon para wag ka nang masubukan. Di ba? That's my mentality. Again, to this day, I've never been tested that far, and I hope I never will be. That's why I stay home all the time. Mag-rest ng bahay. Anyway. Hindi. Kasi nga, ang workforce, kapag ka madalas kang nasa opisina o trabaho, dun ka may nakikilala diba? And if you're always at home, less talaga yung temptation. Yeah. Dun pumapasok yung pagdadasal niyo po talaga yung asawa niyo o yung partner niyo, pamilya mo. Dahil totoong temptation, they're everywhere. And kung mahal mo talaga yung pamilya mo at mahal mo ang Diyos, wag mo nang pasukin. Dahil kasalanan ito. Kasalanan. Para kang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo. Pag nangaliwa ka. And imagine yung sakit na ibibigay mo sa partner mo, sa wife mo, especially to your kids. Yeah. Lalo pag nalaman nila yan. My gosh. Kawawa ang mga bata. Kawawa talaga ang mga bata. And going back to a wife na cheated on, imagine the pain that they're going through. Sobrang hirap nun. Biruin mo, sila talaga yung nakikip ng family together. Na alam niya yung husband niya anytime pwedeng mag-cheat, but then she's still there loving him and just showing up every day. From the stories nga na narinig ko, pag tinatanong ko sa kanila, paano mo na atim na patawarin ulit? Asawa ko siya. And then makikita mo,
pagka napatawad naman si Guy, mag-e-effort naman sila together to Mm. build their relationship back again. Pero para kasi sa'kin, at the back of my head, oh my gosh, anytime puwedeng ulitin 'to, Mm. 'di ba? So, how do you deal with that? How do you bring back that trust? Si trust ba kayang bumalik 100% or 50 na lang? 'Di ba? Kasi para oo, Senaryo tayo. oo. Let's Kasi say nanloko ako. wag Hindi, ito. wag na, lumabas ka na diyan. Ayun na nga, yun yung tatanong ko, yan yung tatanong ko. Let's Okey, say, okey. nanloko ako. Regardless, basta Mm. nanloko ako, nahuli mo ako. And I try to ask for forgiveness. Mm. 'Di ba ang sabi nila, the best way to ask for forgiveness is through action, not through words. Hindi pwedeng patawarin mo ako, please, I deserve. Kailangan pakita mo by Pakita actions, mo, 'di ba? oo. Tatanggapin mo ba ako, number 1? Eventually, kaya mo ba akong tanggapin? And number 2, bakit mo ako tatanggapin? Is it because you love me or is it because ayaw mo masira yung pamilya? Ikaw, personally, game. Okay. Kasi ako, once done, it's done. Ganun talaga ako eh. Umpisa pa lang ng relasyon natin, 'di ba? Very clear na ako dun. Kasi nga may first-hand experience ako and people close to me, nakita ko yung struggle nila at ng pamilya nila. Ayoko yun. Ayaw na ayaw ko mapunta sa sitwasyon na yun. Iba. That's me nung single. Pero totoo eh, iba pag may mga anak ka na. Yung dahilan kung bakit ako magpapatawad para sa mga anak ko, sige. Pero I'm doing that for my kids. Pero yung sarili ko, lolokohin ko lang ang sarili ko. Kasi I can never give my trust again. Never. Kahit lumuhod ka, kahit magpakabait ka pa, ewan ko, bigay mo ang mundo, alam mo yun, bibigay ko ang araw at buwan sa'yo. Sorry, that's it for me. Kasi you made that choice, even if it's just for a night. Yeah. Hindi mo naisip ako. All the more, hindi mo naisip yung pamilya mo. That's it. Okay, you can be here for the kids. But that love for me, it's hard to give it again. Pareho tayo. Ako, I can forgive. Pero yung forgetting part, doon ako nagkakaproblema. Kasi tumatak dito, tumatak sa puso, the trust disappeared eh. And ewan ko, if there's one factor na palagay ko is a foundation of every family, hindi lang sa asawa at mag-asawa, sa mga anak din, it's trust. Trust, exactly. Pagka nga hinierarchy mo yan eh. Really, number 1 for me is trust. Diba? And then love. Kasi how will you love a person if you don't trust them? Diba? And trust is also equal to respect. Yeah. Pag wala ka ng respeto sa isang tao, diba? Yeah. Paano mo mamahalin? I think, laging may dahilan eh. Pag nag-cheat yung girl, nag-cheat yung guy, there's always a reason. Yung iba sinasabi, hindi ako nasa-satisfy physically. Ay, hindi ako iniintindi. Lagi akong minamaliit. Lagi akong hindi pinaglalaban. Ang daming reason. But the thing is, ganito eh. Di ba sinasabi nila, mag-usap kayo ng asawa mo. Okay? I know it's very difficult. Kasi, scenario, sabihin na natin, let's say, ganito. Ako, meron akong mga pangangailangan na sa husband na sa palagay ko dapat sensitive ka to know. And vice versa, di ba? Ngayon, pag merong mga bagay na hindi nabibigay or hindi Hinahanap sa nakukuha for iba. whatever reason, hindi naman agad-agad yun eh. It will take time. Probably, based on what I've been hearing, matagal na hindi mo nakukuha until eventually you don't realize that need is taking over you already. Ngayon, pag nag-uusap kasi kayo, ako, I'm very confident when I say,
when I say that I can tell you, I can ask you. Kunyari, physical intimacy kasama sa married life yan. Yes, yes. It's very important. Mhm. Oh, let's say may pagkukulang sa ganun. I can tell you, oy, Mhm. we're lacking in that department. Mhm. And I think the moment I tell you that, Mhm. ends the search, Mhm. ends the need. Mhm. Because now we know, and we can do something about it. So, communication Communication. is vital. Alam mo, it may sound super basic, Mhm. super, pag-uusap, ginagawa namin araw-araw. No, we're not talking about that kind of talk eh. Hindi siya small talk. You really need to address everything. To the point na medyo OA na. Tayo, ang maganda ginagawa natin, di ba? If you see something wrong with what I do, you tell me, Yeah. Daddy, you made me feel bad. Yeah. You made me, di ba? Boyfriend, girlfriend pa lang tayo. May mga ganun na tayong Mm. sitwasyon na parang, I didn't like Mm-mm. this. And then I don't do it again. Oo, ganun. Kasi wala namang perfect. 'Di ba? Kaya nga tayo nandyan para sa isa't isa. Mm. And, siyempre lalo na sa mag-asawa, sa umpisa puro maganda yung nakikita mo, eh, kalaunan lumalabas na diyan yung mga pangit na ugali ng bawat isa. And, yun nga, you learn to accept and to choose love over those ugly things that you see in your partner. But accept that. I mean, for me, that's the ugliest thing a partner can ever do to me. Mhm. Oo. Kaya nga babalik ako sa saludo talaga ako sa mga asawa na kayang tanggapin ulit ang kanilang asawa na nag-cheat sa kanila. I would understand, siyempre gagawin talaga nila. Para yung sa mga anak, I am 100% sure na they're really doing it, number one, for the kids. Mhm. Nagiging pangalawa na lang yung sarili nila. Hindi ba? Mhm. But I'm also very happy na marami nga na kayang magpatawad, lalo na sa mga, again, kakilala ko. And I'm seeing them thriving again. Ibang klase yun. Ako I know this, na ang isang taong nagpapatawad, minsan hindi nila nagagawang magpatawad by themselves. May grace yun ni Lord. True. Grace talaga ni Lord yun. Tao ka lang nasaktan ka eh. Pero pag dinaan mo talaga sa dasal, Panginoon, tulungan mo ako. Ang sakit nito, ikaw ang umayos sa akin. Ikaw ang umayos sa asawa ko. Ayusin mo kaming dalawa. At pag merong grace talaga ni God, lahat ng pangit na nangyari sa inyo, itutuwid niya. Yun na lang talaga ang kakapitan mo, lalo na kung ikaw yung taong sinaktan. 'Di ba? Mhm. So, yun yung nakita ko sa mga taong nagpatawad. Kaya mapapagano ka talaga. Ang galing. Mhm. Ang galing talaga. And I asked nga this person, kasi after all the cheating, towards the end, concerned pa rin siya dun sa guy, dun sa asawa niya. Parang nagpapakita pa rin siya ng care. And then, tinanong ko, bakit? Anong nangyari? Hindi niya ako sinagot. Hindi niya ako Bakit? Wala Bakit lang. ka sinagot? Palagay mo, Sabi niya kasi naaawa ako sa kanya. May ganun okay. Naawa ako na parang, wow. So this awa, I would guess this is still love. Yeah. 'Di ba? Kasi concerned ka dun sa tao. Mm. Meron naman kasi sigurong, meron pang hindi naman mawawala Oo, basta-basta lalo na yun. kung years kayo together. Oo. 'Di ba? Pero believe na believe ka lang talaga. Mm. Oo. It's really grace. Sabi ko nga, nakita ko kasi kung paano siya magalit eh. Nakita ko yung galit, nakita ko yung hirap na pinagdaanan niya na tiniis niya yun several years. But in the end, sabi ko, grabe siya. Mahal niya talaga yung taong yun para patawarin niya.
And sabi ko, Lord, ikaw ang nag-orchestrate nito. Palagay ko yeah, you're right. It's grace. Pag nakialaman Diyos, talagang maayos lahat eh. Pero ako speaking from a guy's point of view, this also happened to some of my friends na parang tinanggap sila ulit nung wife nila or nung girlfriend nila. Over and over again. Yeah. After multiple huli. Diba? It came to a point na yung guy na ang nagsabi sa sarili niya na wala nang ibang gagawa sa akin ito kundi ito eh. Oh my gosh. Yeah. Wala nang, sabihin mo nang meron siyang 5 na girls on the side. Deep inside his heart, he knows na yung 5 yun, not one of those kayang gawin yung ginagawa ng wife niya. Kayang gawin niya, ipaglaban siya, defend siya, to side with him regardless of what he's doing. I think malaking bagay yun sa realization ng isang lalaki. This is coming from a guy na parang, wow, I'm never gonna get as good as this. Kaya nga, diba? naiisip ko nga ngayon, sa mga deathbed, ang hinahanap si original. Yeah. Diba? Oh. Maybe because alam mo deep inside na pagka nagsimula ka sa mali, walang magandang kahihinatnan yan. Diba? But if you're siding with your wife, your legal wife, the person you vowed to the state and to God to stay with, diba? Till death do us part nga. I guess, nandun yung nandun yung kampante ka. Nandun yung, okay, this is where I'm supposed to be. And that removes all the doubt, that removes all the pain, that removes all the, pangalawang isip, diba? And wala nang masasarap pa kasi dun sa uuwi ka, dun sa bahay na buo, na alam mong kaya mong yakapin yung asawa mo na wala kang ibang iniisip, na wala kang ibang dala dito sa puso, dala dito, that you can lie in bed with your wife knowing that you're giving 100% of yourself, na wala siyang kahati. That makes for a very relaxing atmosphere na, and you have peace of mind. Diba? Lalo sa edad ko, that's what I look for. Ayoko na nga lumalabas Ayoko na maingay. Ako na yung nagsasabi sa kanya pag meron siyang invite from his friends. Sasabihin niya, layo po kasi ng tirahan namin. Tinatamad ako, traffic ganyan. Sabi ko, punta ka na, minsan ka lang naman, minsan mo lang makita yung mga kaibigan mo. Ano ba naman yung few round of drinks and maiba lang yung atmosphere mo, hindi puro bata na sinasaway ang kausap mo. Hindi, kasi diba? alam mo, transformation din kasi ng lalaki. And I guess, yung mga nangyayaring ganyan, cheating, it's probably still a sign of immaturity, more often than not. Kasi if you're mature enough, if you're strong enough, if you value the right things enough, pwede mong isantabi yung mga ganyan bagay. Pero ako kasi, like, in my age, parang ang priority ko ngayon is, bukod sa pamilya, it's peace. Yeah. I just want peace. Okay. Pumunta naman tayo sa mga naghihiwalay dahil sa cheating. Ang solusyon nila ay maghiwalay dahil dun sila nagkakaroon ng peace of mind. May ganon. Oh, wow, yeah. Diba? May ganon. Sobrang toxic na kasi. Sobrang toxic na talaga. As in, naapektuhan na yung health nila. And pag tinanong mo, minsan, yung mga anak nitong naghiwalay na to, they're far better off being away from each other. Diba? May mga may ganun. co-parenting angle na yan. Oo, co-parenting na yan. Siguro this is easier kapag meron kang mga anak na mas matatanda na. Na medyo nakakaintindi. Tama ba? Baka it's harder na gawin itong paghihiwalay when the kids are small. Right? I'm guessing it's a factor of kung kaya nyo bang maging civil at kaya nyo bang maging magkaibigan in front of your kids. Kasi yung pag mga bata, yung mga anak nyo, parang hindi pa nila maiintindihan, bakit hindi umuwi si mami dito? Bakit hindi umuwi si daddy dito? Bakit ganun? Probably they won't understand that. But sa akin kasi,
yung co-parenting na yan is challenging only if magpapaka-plastic kayo sa harap ng kids nyo. But we have several friends na ganun na after yung a better experience, ganyan-ganyan na naghiwalay finally. Ngayon, magkaibigan talaga. As in, legit, parang magkabarkada. But they have kids. So, the harmony is there even if the physical presence is not the same. Pero, napapalaki nila ng maayos yung mga bata. Hindi sila natatakot na, okay, this day ikaw ang kasama. Hindi natatakot because they still kept that friendship. Okay. Correct me if I'm wrong sa mga nakikinig at naka-experience ng ganito. Lalo na kung kayo ang babae na pinagtaksilan at humiwalay kayo. I think that more often than not, the decision of ending the relationship comes from the girl. Yes. Di ba? Oo kasi usually yan, babae yung magtitiis. Pero pag sinabi niya ng tama na to, ayoko na. I want to choose my peace. I want to choose myself. At tingin ko as a girl, that girl, kaya kong palakihin ng mga anak ko. Kahit wala yung physical presence ng tatay. Kasi yung nagkakaroon nga ng co-parenting na meron na lang schedule, nakitain yung tatay. So that decision, I think, mas malamang si babae ang gumawa. Kasi kapag si babae, very dependent sa guy, financially, that's number one, malamang titiisin niya na lang. Then they're under one roof. Diba? True. And if you're emotionally stronger, to answer questions from your children, ma, what happened? Why is daddy like this? Yun ang mabigat. Why is daddy not going home anymore? Why is ayan, kung kaya mo lang sagutin because anak, iba-iba yan, iba-ibang kwento, iba-ibang paraan ng pagsasabi. So, yeah. Grabe, no? Ang isang relasyong mag-asawa, boyfriend, girlfriend, at ang pagmamahalang binibigay nyo sa isa't isa, again, every day, it's a choice. Right? May digital distractions pa. Baka akala mo, ano lang yan, yung face-to-face. Ano ba? Meron pa silang tinatawag ngayon, yung digital cheating. Yung ka-message mo, ganyan. Ka-message, ka-chat. Do you consider looking at girls cheating? Kunyari, kita mo, may tinitingnan ako naka-bikini. Naalala mo? Parang kinall out kita. Yes. Kaya ako ni-raise yun. Sige, game. Kinall out kita. Because your phone, na nasa akin ngayon, kasi nga nalaglag yung phone kong isa sa dagat. Hindi, ibang phone yan. Yung phone before this. Hindi. Ito yun. Ito mismo yung phone na yun. So, hindi naman natin siya factory reset. So, meron kang isang app na nakabukas. Na parang may history ng mga sinearch mo. Accidentally, I needed this app to look for something. And then, ang lumalabas doon sa history, puro girls na, sexy girls. Tapos, minessage kita, sabi ko, hindi ko alam type mo pala itong mga ganito. Minessage kita, no? And then, ano mo yung sagot mo? You were looking, basta sa work-related. Yes. Oo, work-related. Na, doon pala sa app, hindi siya yung history na tinignan mo siya like yesterday lang o ano. Parang, they're updating you dun sa mga katulad ng mga sinearch mo before. Once you search once, i-remind ka nila about that kind of... Pero alam mo yung naramdaman ko talaga no, nag-init yung tenga ko. Kasi ayaw ko kasi. Sorry, ayaw ko talaga siya. Yan yung sinasabi ko. Kasi yan yung sinasabi ko, digital cheating. Kaya kita tinanong, where do you draw the line on those things? Kasi yung ka-chat, obviously, mali yun. Di ba? But when I look at girls, when I
Kaya hindi ako nag-ano, yung mga ibang friends ko, yung nagla-like. Ay, grabe, pati ka na mag-like. Guys, awa ng Bakit? Diyos. I never like. Check. She can open my phone anytime, by the way. May mga friends ako, even my closest friends, nakikita ko nila-like nila yung mga picture ng mga babaeng magaganda, mga celebrity, I never do that, Pwede guys. mo namang gawin yun. Hindi, kasi, eto I find it weird. For example, may tiningnan akong picture ng celebrity sa Instagram. Tapos nakita ko yung barkada ko na alam ko may asawa at anak na nag-like. No judgment. If I think of them seeing my name liking a picture like that, medyo na ano ako eh. That's why I never do that. Umaamin ako, I look. Instagram, punong-puno di ba? I look. Iba naman yung tumingin, di ba? But I never like. So, ano mga titignan mo? Gandang girls. Yung mukha ko. Guys, lalaki pa rin tayo. Okay. We appreciate Oh beauty. my gosh. Okay. We appreciate, but appreciating ends there. You don't cross a line. You have to. Trigger yan. Trigger sa akin yung line na yan. Yung lalaki ako. Tapos susundan mo pa na may pangangailangan ako. Ay, hindi. Iba na yun. Yun na nga. Pag sinundan mo nung line na yun, pero iba trigger na yun. sa akin niya, pag narinig ko yan, lalaki ako, may pangangailangan ako, parang... Ganito yan eh. Let's say, naglalakad tayo. May dumaan na sexy at maganda. Hindi ka naman pwedeng hindi tumingin. Ay, pero naalala mo na nagdi-date tayo, sabay tayong titingin. Oo nga. Anong factory defect nitong isang to? Sabay kami, titigam isa ako pa yung sabihin ko hindi sa pa kanya. yun, nauuna ba siya? Sabihin niya, mahal, tingnan mo yung girl, ang ganda. Hindi, tsaka hindi, more ka, ang sexy niya, tingnan mo yung niya, likod niya. Gaganon pa ako sa kanya. Yung partner niyo ba, ganyan? Hindi sa iniinggit ko kayo, Pero... Marunong ako tumingin kasi ng maganda. Bakit parang ako hindi? Hindi, ibig ko sabihin, pag tinignan niya naman, yung tinuro ko, sabi niya, nga no. Pero ganun lang naman. Yun yung sinasabi ko. Titingin ka eh. Pag may saksakan ng pogi, napasok sa standards mo ng pogi, titingin ka hindi. Kahit kasama mo ako. Okay lang. Titignan ko pero parang wala lang na siya. yun. Titingin ka, but it ends there. Di ba? Oo, tama. Hindi naman yung sa iba yung sinasabi mo yung hindi may pangangailangan din ako. That's a stupid. Hindi kasi ito Come on. yan yung linyang narinig ko doon sa mga taong nag-cheat. Na parang alam mo yung bubuntong hininga na lang talaga ako noon kasi not me to tell that to me. May pangangailangan ka, sabihin mo sa asawa mo. Ay nako. Ngayon, eto pag sinabi mo sa asawa mo at hindi pa rin niya binibigay, even if you told her, then you need help. Manap na kayo ng counseling. But finding someone else to fill that void na hindi nabibigay ng wife mo, that's not the solution. Papalalain nyo lang yung problema. Kung si Guy, sabihin, ako mas gusto ko to. Kunyari, magkarelasyon kayo, boyfriend, girlfriend, o mag-asawa. I'm falling out of love. There's something wrong with us or with me. Mas gusto ko yun. Maging upfront ka. Agree. Kesa yung si babae, ginagawa ang lahat, mahal na mahal ka. Then behind her back, yun na pala kung ano-ano ng mga kasalanan ng ginagawa mo. It boils down to respect. Diba? Say it. Kasi mas maiintindihan ni babae. And actually, papasalamatan ka pa niya. Thank you sa pagiging totoo sa akin. No, ayusin natin. Ayusin natin. If this doesn't work, then it doesn't work. Pero at least alam natin kung nasang page na ba tayo. Yeah. Diba? Saka I believe yung element of falling out of love. Kasalanan yung dalawa yan. Cargo yung dalawa yan. Tsaka maraming factors hindi. More often than not, cargo yung dalawa yan. Because you don't fall out of love like this. Hindi yung Monday, sobrang in love na in love kayo, everything's okay. Tuesday, hindi na kita mahal. It takes a period of time na maraming factors behind it, maraming nangyari to cause it. And I think, cargo yung dalawa yan all the time. It's either one of you or both of you are not sensitive enough to notice things, or one of you or both of you were selfish
when it comes to this department sa relationship, cargo nyo yan. At saka, It has to be both of you. marahil namanhid ka na lang o nakasanayan mo na lang. Ganyan naman siya, ganito ako eh. So parang, hayaan mo na lang. May mga ganun. Saka tandaan nyo, when you became a couple, whether girlfriend or boyfriend, whether husband or wife, individuals kayo eh. You're two different personalities, you're two different ideologies trying to go together to blend with each other. That involves a lot of work. That involves a lot of yung acceptance, pagpapakumbaba, tanggapin mo tong side ko na to. And it has to be an everyday effort, guys. Hindi siya yung, kumbaga, okay, we're married automatically dahil binasbasan na tayo ng Diyos, binasbasan na tayo ng state, we'll be fine. It doesn't work that way. Di ba sabi nila, marriage is deciding every day. Deciding to say yes to your partner every day. And ang hirap gawin nun if you decide to think for yourself all the time lang. Kailangan lawakan mo ng konti. Pasok mo siya dun sa mundo mo and then work on it. Di ba? Yeah. And love is choosing to love. Hindi lang siya pakiramdam eh. Choosing love, may ginagamit din ang isipan. Diba? Kasi pagka puro pakiramdam lang, minsan nawawala tayo sa direction. Yeah. may feelings ka na pala para dito. Pero yung brain mo, ano ba ang tama? Diba? Yeah. So we wanna hear your thoughts. Right. Lalo na sa mga taong naka-experience. Both girls and boys ha. Yeah. Comment naman kayo. Oo. Ano ba yung naging experience nyo? Sa cheating o kung kayo yung napagtaksilan. If na-mend nyo siya, papaano nyo siya inayos? Kung if finally said na tapusin na natin to, paano nyo rin, paano kayo nag-come up to that decision? Right? Oo, napaka... Sinong tumulong sa inyo? Oo, complex itong ganitong usapin. Yeah. But I wanna still believe that everything, kung ano man yung naging decision nyo, lahat yun pinagdasal nyo. Yeah. Lahat yun guided ni Lord. And if you're going through that now, sasama namin kayo sa pagdasal. Kasi mahirap, napakahirap po na sitwasyon ang ganito. Kaya Cheating. pinagdadasal ko rin na hindi na kami masubukan sa ganyang department. Honestly, it's scary to think about it kasi 'di ba, ang daming nangyayari ngayon. There's so many distractions, ang daming challenges sa pagiging asawa, pagiging tatay, pagiging nanay. And one of the things I'm scared of is talagang ito na maybe I really hope na hindi tayo dumaan sa ganung pagsubok. And if ever we do, I hope we handle it together. Right. I hope we're strong enough spiritually and psychologically to handle it. Kaya marami kaming matututunan sa inyo. We would love to know yung mga sinabi niya. Kasi pag nababasa namin yung mga ganyan, like the real stories of real people going through this, natututo din kami sa inyo eh. And be kind. Oo. Yeah. Kasi when you're kind, nababawasan yung selfishness. Yeah. Iniisip mo yung kapakanan at magiging pakiramdam ng tao sa paligid mo. And if you're sensitive enough sa ganun, mas mapipiliin mo yung tamang gawin. Diba? So yeah, be kind. Let's go for our final takeaways for this topic. Start with you, see? Well, I wanna reiterate that trust comes first before love. Trust is equals respect. So if you respect that person, makikita yon in the ways that he or she shows love to you. Kung paano kanya
alagaan, kung paano ka niya pahalagahan. Mhm. And with that, it's easily to give that trust. 'Di ba? And then sa umbrella nun comes love. You feel it eh. But pag nawala tong trust na 'to, nasisira si respect. Nasisira din si love. 'Di ba? Sa akin naman, for the guys out Mhm. there, whether husband ka or whether boyfriend ka, 'wag mo nang lagay yung sarili mo sa situation where masusubukan ka. Kasi ayaw mong malaman kung marupok ka or hindi, kung malakas ka o hindi, kung may nangyari na. It's always a choice, Mhm. guys. I'm not saying I'm the strongest. I'm not saying I'm the most psychologically capable of saying no, but one thing I've been doing consciously is hindi ko nilalagay yung sarili ko sa sitwasyon. Nakikita mo yan eh. Pag nandiyan na sa harap mo, you know that if you cross that line, nandun ka na sa loob. Na posible ka nang masubukan, posible ka nang matempt, Posible ka nang lumubog sa posible kumunoy. ka nang makumunoy. Don't put yourself in that situation. Kasi baka mamaya hindi ka pala strong enough and you'll end up regretting it. Yeah. Don't put yourself in a situation, number one. Number two, always know that it's a choice. Yeah. Love Kahit is a choice. Cheating is a choice. cheating is a choice. Yeah. Diba? You can say no, you can say yes. It's up to you. But Mhm. put the important things in front of you, weigh them out, and if you don't put yourself in a situation na masusubukan ka, chances are walang masamang mangyayari sa'yo. And ask for God's grace. Number one. Number one. Okay. Dahil kapag ka nasa harap mo na ang desisyon, ito ba o ito? Mhm. And when you're about to choose, ask for grace. Ask for God's help. Mhm. Marinig mo naman yung bulong ni Lord eh, kung ano yung dapat mong piliin. Mhm. At laging tama yun. God will direct you to the right path, to the Yeah. right decision. Always. At this point, we'd like to say thank you nga pala dun sa mga nanood nung aming love story video. Oo, thank you. Grabe guys, Ang cute. Alam mo, nagbabasa ako ng comments. Nag-enjoy nga ako Ang cute kasi parang kasama natin sila mula noon na nag-umpisa tayo na boyfriend-girlfriend. Ang tagal na nila nanonood. Oh, ang cute-cute. Salamat po. Oo. Ang saya magbalik tanaw, ano. Tingnan nyo ha. 43,000 views. Wala pang isang linggo yung video na yun. Feel good naman kasi. Kahit tayo, nag-enjoy tayo. But may mga bagay na naalala namin nung episode na yun, hindi na pala namin naalala until we brought it up. So, ang saya. Thank you lang Salamat po. sa lahat. Nakakataba ng puso that you guys are there to witness, the evolution ng pamilya, na evolution ng pagmamahal namin sa isa't isa. And thank you so much. Yeah. But for this episode, alam ko medyo mabigat. Alam ko medyo... But I know for sure marami talaga makaka-relate. Yes. And in our next coming episodes, kung meron po kayong gustong pag-usapan, we do read your comments, let us know. And subscribe, follow, and share our A-Mark channel. And also, binuhay ko po yung YouTube account ko. It's called Aisel Santos Official. Nag-upload na po ako ng performance videos. Kasi it's really my husband who encouraged me to do that. Since we're doing a weekly thing, nag-uusap tayo, nagchichikahan about topics, about anything under the sun. Sabi niya, why don't you sing? You're a singer. And maraming nagtatanong at nagsasabi, baka pwedeng kumanta ka sa episodes. Sabihin ko po sa inyo, hindi makakanta dito, pero kumakanta po ako doon sa isang channel. So that's Aisel Santos Official. And if you do have requests, let me know. Yeah. Comment then, follow and share Aisel Santos Official's YouTube account. Tapos, diba we're being kala mo nasa social media na kami. We're being present. Napapanood na kami sa social media, yung YouTube channel namin nababuhay na. Hindi na kami naiiwan, feeling mo. Nasabay na kami sa uso. Alam mo, sa totoo lang, marami kasing, may mga kaibigan tayo at kakilala na parang, why don't you make content and you be visible online? It took us years. Yeah. Oo. Hindi po kasi talaga, hindi natural sa amin eh.
Hindi hindi. naman kami yung tipong kayang sumasayaw sa TikTok. It's just not our personality, but we're trying to Yeah. show you content about who we really are. Yeah, and medyo fixed. Like, Yeah. hindi kami yung kada galaw may cellphone. Medyo nahirapan po kami sa part na yon. But, we try our best. Like here, we have a studio. So, this is actually our studio for the podcast. And for Azel's songbook, there you go. So mag-request po kayo ng mga songs that you want her to sing. And songs then that you want him to sing. Stay away from that. Yeah, and in a few days, weeks, I have a very special guest. Yes. Yeah, I think magugustuhan niya yung guest ko. Excited kami. Saya yun. Tapos, yung sinasabi nating letter sender, okay, eventually, we're gonna set up an email address and magpadala po kayo doon ng letters that you want us to read, especially if connected yung storya nyo do sa topic namin. We'll try to pick several letters na mapipili namin and we'll try to read them out. And syempre, shout out na rin namin yung mga nagko-comment regularly do sa aming mga videos. It still blows my mind kung gaano karaming nanood nung last. Hindi ako makapaniwala na interesado pala kayo sa love life namin. Tatanda na. Oo. Masaya lang din naman kasi magbalik tanaw. And I'm sure nakarelate din sila. Somehow, baka na-reminisce din nila yung kanilang love stories. Kasi sa totoo lang, ang busy po natin sa everyday life. Yeah. Oo. Parang nakaka-recharge din balikan yung mga ganong moments in our relationship. Feel good. Sumaya tayo. Masarap maging feel good once in a while. So, thank you. Salamat po. Uy, episode 6 na to. My goodness. Kala mo. Naisisingit namin. Actually, naghihintay na yung bunso sa we're recording this this morning. Yeah. Like, in between sa klase ni Sandrine. So, right after this, diretso siya para sunduin si Sandrine sa school. Saktong-sakto actually. Ayan na. Oh, okay. It's time. So, thank you. Thank you guys. If you want to tell us anything, if you want to request anything for Azel, just send us messages sa comments. And thank you once again for watching us dito sa A-Mart the Podcast. Siya po si Mark. Din. Pwede, 1, 2, 3. Siya po si Mark. Siya po si Azel. And this is A-Mark the Podcast. Thank you guys. See you next episode every Sunday, 10 a.m.